Inihagis ng envoy ang nagliliwanag na mga card ng team numbers para sa tournament. Hindi naman maiwasan ng mga naruroon na mamangha sa napakalas na enerhiya mula sa matanda. Malakas na saad ng mayor na sa pagsisimula ng Northern Region 3rd Level Sect Competition, ang 10 miyembro ng bawat sect ay papasok sa ring base sa mabubunot na team numbers. Una nang napiling pagharapin ang Kaiyun Sect laban sa Dungling Sect, kaya't agad nagharap sa ring ang magkabilang panig. Pang-asar na saad ni Yeon sa pusit na lalaki na isa rin itong supporting character, gaya ng kapatid nitong Tal-una na binigyan niya noon ng leksyon sa Spirit Spring. Inis na sagot naman ng pusit na lalaki na huwag maging arrogant si Yeon, kasunod ang paggiyapaunahan ng makinang na espada. Dali pa nitong pinalabas ang kanyang oras sa kamay pagbabantang saad na bubugbugin niya si Yeon, hanggang sa lumuhod itong nagmamakaawa sa kanyang buhay. Ramdam naman ng mga kasamahan ni Yeon ang matinding pressure mula sa kapangyarihan ng lalaki, ngunit nanatiling nakatayo na animoy hindi man lang ito ininda ni Yeon. Kalmadong itinaas ni Yeon ang kanang kamay kasunod ang pagpapakawala ng Vajra-glazed physique, hindi na nagawa pang makapirma ng lalaki matapos siyang tumilapon ng tamaan ng nagliliwanag na atake. Nakangising tanong pa ni Yeon kung nasan na ang kay-abangan nito, nang sabihing bubugbugin siya hanggang sa magmakaawa. Nang mapaluhod pa ang pusit na lalaki kasabay ng pagbagsak, pang-iinsultong tanong ng ating bida kung sino ngayon ang nagmamakaawa sa kanilang dalawa. Napamura na lang ang pusit na lalaki habang hawak ang paang mukha at nakaluhod, alalang tanong naman ng gulat niyang mga kasamahan kung ayos lang ba ang lalaki. Tumatawang saad naman ng kalbong elder na mukhang mahina ang pisikal na katawan, ng paboritong disciple ni Elder Jiang. Naikuyom naman ng matanda ang kanyang kamao kasabay ng pagmumura sa isip, dahil sa first match pa lang ay natalo na si Zulinhai na aniyay kahihiyan sa kanilang sect. Nagdudumaling hinugot ng mga junior disciple ang kanilang espada kasunod ng pagsugod, tanan ang layuning maipaghigant ang kanilang senior brother na kasalukyang humihikbi na sa gilid. Isang was-iwas lang ng espada ang pinakawala ni Yeon na animoy nagtatabog lang ng mga asong papalapit, ngunit nagtalsika na ang mga lalaki na matinding pinasala ang natamo sa mahinang pag-atal ng ating bida. Nanlaki ang mata ng lahat ng naruroon dahil ang Dungling Sect ay isa sa mga sect na may potential na manalo, ngunit nagawa lang na talunin at paliparin ng newcomer ng ganun-ganun lang. Maging ang mga elder ay hindi rin makapaniwala sa naging simula ng interesanteng competition. Ipinanalo ng Kaiyun Sect ang unang round ng laban dahil kay Yeon, at naiwan namang nakahandusay ang mga disciple ng Tal-unang Dungling Sect. Sa kabilang banda hindi maitago ng elder ng Kaiyun Sect ang kasiyahan, matapos nilang madaig ang isa sa makapangyarihang sect sa Tianluo Empire. Saad naman ng sovereign sa kanyang tabi na kumalma ang elder, at huwag nitong ipahalata na hindi nila inaasahan ang mga nangyari. Nasa isip naman ng third elder na kontrolin din ng sovereign ang kanyang ekspresyon, dahil kasalukuyan itong hindi maipaliwanag ang mukha sa kasiyahan. Saad pa niya sa isip na kung meron itong buntot siguradong nakataas na ito sa ere dahil sa hindi sobrang saya. 12 match na ng laban at kasalukuyang mangpapasiklaban ng Kaiyun Sect at Fanglei Pavilion. Nagpaunahan pa ang mayabang na si Wang Fu Bubay sa kamay sinabing isang malaking karangalan para kay Yeon ang makalaban siya. Ngunit hindi na niya natapos pa ang pagyayabang at sa ere na natagpuan, nang mabilis siyang patamaan ng atake ng ating bida. Saad pa ni Yeon na hindi na kailangan pang magpakilala ng mayabang na lalaki, dahil pagkatalo pa din naman ang kahihinatnan nito sa huli. Kalmadong tanong ni Sovereign kay Pavilion Master Lei kung ano ang tingin nito sa kanyang Kaiyun Sect. Pinagpapawisan at nagngingit-ngit naman ang ngipin ng matanda na hindi makapaniwalang ganun lang kadaling napatumba ang kanyang disciple. Sabay-sabay na sumugod ang natitrang disciple ng Fanglei Pavilion upang atakehin si Yeon, ngunit gaya ng mga nauna nagsitalsikan lang ang mga ito matapos atakehin ng hindi pa man lang nakakalapit sa kanya. Nagpatuloy ang laban ng Kaiyun Sect hanggang sa match 203 laban sa iba't ibang sect. Gitna nyo napapahabol na lang ng tingin si Yaling at ang 8 pang iba sa nagliliparang mga Tal-unang pusit. Saad ni Yaling sa mga kasamang senior na mukhang hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na makasingit sa laban, sumang-ayon naman ang mga ito sa dalaga matapos nilang makita na animoy walang kapaguran di Yeon na patuloy pa din sa pagtalo sa mga kalaban. Muling naipanalo ng Kaiyun Sect ang match 280 patakbong sinalubong naman ng mga kasamahan niya si Yeon,
kasunod ang pagbati sa tagumpay nito na mas nagpataas ng kanilang paghanga sa ating bida. Halata naman ang bahid ng magkahalong gulat at kaba sa mukha ng mga manunood, dahil sa pinakitang husay ng Kaiyun Sek laban sa 280 sek nang walang isa mang pagkatalo. Inis na saad naman ng ibang mga elder na anong klase ng halimaw ang lalaking si Yeyen. Seryoso lang namang nakatayo ang ating bida sa stage habang inaante ang papalapit niyang mga kasamahan. Tinawag namang pasaway ni Yingying si Yeyen dahil ani ay hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon bumunot ng espada, sagot naman ni Yeyen na wag itong pabagal-bagal sa sunod upang hindi niya maunahan. Natatawang pagsingit naman ni Ziming na tigilan ng dalawa ang asaran, bago pa sila magkapikunan. Sa kabilang banda mula sa taas ng tore na panood lahat ng Sword Saint na si Elder Lujian ang laban, tanong pa niya sa kanyang disciple kung nakita ba nito kung gaano kalakas si Yeyen. Mula sa baba sagot ni Yang Guan na napanood niya mula umpisa ang laban, at kung paano mas lumakas si Yeyen sa loob lang ng isang buwan. Pag-amin pa niya na wala siyang laban sa ating bida, na ayon sa kanya ay walang kapantay ba isang martial arts genius. Paalala naman ni Elder Lu na pinapahalagahan nila ang bawat talento, bukod dito mas nakikilala ang martial artist base sa nilalaman ng kanyang puso. Sumang-ayon naman si Guan sa kanyang master saka nagbigay galang dito. Pahayag naman ng tagapagsalita na tapos na ang unang parte ng competition, saka inanunsyo ang linang winning team kabilang na ang Kaiyun Sek. Nagsigawan naman ang mga kasamahan ni Yeyen sa tuwa habang nagpapaslamat, dahil anilay dahil kay Yeyen kaya't nagsasaya sila ngayon sa kanilang tagumpay. Napabuntong hininga naman ang ating bida kasunod ang tanong kung ganun ba ang lahat ng sect na kasali sa competition, saka sinabing mahihina ang mga ito at wala man lang magawang makapantay sa kanyang kakayahan. Halos maiyak naman sa tuwa ang elder ng Kaiyun sect saka pinag-uug-ug pa ang sovereign, dahil ani ay para siyang nananaginip na sa unang pagkakataon ay nagawang makapasok ng Kaiyun sect sa top 5. Ayon sa envoy, 2 disciple ang pipiliin mula sa bawat sect na patuloy na makikipaglaban sa competition, saad pa nito na kinabukasan ang gaganapin ng 1-by-1 competition, na pag-aagawan ang 3 pwesto na ibabase sa kanilang record. Agad namang lumipad papalapit si Sovereign Qin upang batiin si Yeyen. Sagot naman ni Yeyen na ang lahat ng ito ay dahil din sa katuruan ng kanyang master. Sa kabilang banda isang grupo ng kalakakihan ang paparating, habang pinapahawi ng mga kasamahan nito ang kanilang dadaanan. Gumilid naman ang lahat upang makadaan ang animoy mga hari ng kalsada, na mula pa sa kilalang sect na Jiaolong sect. Ayon pa kay Ziming na isa sa pinakakilalang teknik ng mga Jiaolong sect, ay ang tinatawag na physical cultivation arts. Turo pa ni Ziming ba ang lalaking pinakamalapti na disciple ng master ng Jiaolong sect, ay walang iba kundi si Lin Shu na halos maihahalin tulad ang lakas sa malapit ng makarating sa Martial King Realm, dahil sa taglay nitong napakalakas na physical cultivation technique. Habol tingin naman ang ginawa ni Yeyen habang hiling ni Ziming na walang sino man sa kanilang team, ang makaharap si Lin Shu ng Jiaolong sect. Ngunit hindi nagdilang anghel si Ziming dahil kinabukasan din ay natapat kay Yeyen. Ang pinaka-iniiwasan niyang si Lin Shu na ayon sa dalaga ay isang kamalasan. Mula sa gilid saad naman ni Qingzuo na wag silang mag-aalala dahil magagawang manalo ni Yeyen, tanong naman ni Ziming kung bakit nandoon si Qingzuo sa kabila ng lakas nito. Sagot naman ni Qingzuo na natalo siya sa laban, ngunit nasa isip ni Ziming na sinadya ito ni Qingzuo dahil nag-aalala siya kay Yeyen kaya't nais mapanood ang laban. Sa kabilang banda mula sa tuktok ng isang tore tumatawang saad ni Master Long na mukhang nasa panig niya ang dayos. Aminado siyang malakas ang pambato ng Kaiyun sect ngunit saad niyang panigurado na ang pigkatalo nito sa kanyang mahusay na disciple. Nang makita ang malaking kumpiyansa ni Master Long, mungkahi ni Sovereign Qin na magkaroon sila ng pastahan. Naniningkit ang mga matang tanong naman ni Master Long kung anong klaseng pastahan ang nais ng Sovereign. Inilabas ni Sovereign Qin ang isang divine weapon mula sa Kaiyun sect, saka sinabing kung matatalo si Yeyen ay mapupunta sa Jiaolong sect ang divine weapon. Ngunit kung siswertehin ang Kaiyun sect at magawang manalo inaasahan niyang hindi magiging madamo si Master Long, na ituro ang pinakamahusay nitong martial arts. Nag-umpisa ang bulungan ng mga manunood dahil sa pastahan ng 2 magkatunggaling sect, ngunit saad nilang walang panama si Yeyen sa pambato ng Hailong sect na si Lin Shu. Takang tanong naman ng iba pang elder kung ano ang pinaplanong gawin ni Sovereign Qin yan daw.
Malakas at kumpiyansang saad ni Master Long na walang problema sa kondisyong nais ni Sovereign Shin, saad pa niya na ilalagay niya sa daanan ng Jalong Sect ang makukuha nilang Divine Weapon mula sa Kaiyun Sect. Muli namang binalik ni Sovereign Shin ang Divine Weapon sa kanyang kamay, saka sinabing masyado pang maaga para magsaya si Master Long, kaya't mungkahi niyang tingnan na lang nila ang mga susunod na mangyayari. Saad naman ni Shu Feng kay Master Yang na madami nang natapos na laban at kasalukuyang 4 na lang ang natitirang disciple, saad pa niyang malapit nang maganap ang pinakaiintay nilang labanan para sa top 3. Matapos magkasamang mapanood ang daan-daang labanan sa loob ng 2 araw, tanong ni Master Yang kung sino sa palagay ni Shu Feng ang magiging top 3. Sa opinyon naman ng lalaki tingin niyang mananalo si sina Lin Shu ng Jalong Sect, Li Minxia ng Wangxian Sect, at Gudayan ng Bihan Sect. Tumatawang saad ng matanda na matalas ang mata ni Shu Feng ngunit sa pagkakataong iyon ay mali ang kanyang hula. Pakiusap naman ni Shu Feng na ipaliwanag sa kanya ni Master Yang ang ibig nitong sabihin. Matalanhagang sagot naman ng matandang halata naman na umpisa pa lang ay naruroon ng nakikipaglaban ang Black Horse ng tournament. Agad namang pinamalas ni Lin Shu ang kanyang malakas na kapangyarihan, saad pa niya na napanood niya ang laban ni Yeyen kasunod ang pagpuri sa swordsmanship nito, ngunit aniyay salat sa kahusalayan si Yeyen pagdating sa physical skills. Sa araw na yon na silang dalawa na ang magkaharap saad niya na sisiguraduhin niyang matuturuan ng magandang leksyon ang ating bida, at aniyay maipakita dito kung ano ang ibig sabihin ng malaking isda sa maliit na palaisdaan, kasunod ang pagngisi at matalim na tingin. Kasabay ng pagsugod ni Lin Shu ang agaran din namang pag-iwas ni Yeyen sa atake. Takang tanong na lang niya sa isip kung paano nito nagawang mabilis na umiwas. Sa isang banda naging interesado naman agad si Yeyen sa kanyang katunggali, dahil aniyay wala pang nakakalaban na may kakayahang makipagkumpetensya sa kanya sa pamamagitan ng body refining. Kasabay ng mabilis na pagsugod nasa isip ni Yeyen na marahil kwalipikado si Lin Shu upang makalaban siya. Nakatayo naman sa unahan ang nag-iintay lang na lalaki, na nakahanda ring dumpen sa anumang oras na dumating ang panganib. Sinabi ng lalaki na tama na ang pagsisilita at tikman na lang ang kanyang suntok. Naglabas ng malakas na enerhiya si Lin Shu at inactivate ang full-scale battle art para sindakan ang ating bida pero sinalubong lang naman iyon ni Yeyen ng walang takot. Bakas sa mukha ni Merong ang takot matapos makilala ang full-scale battle art. Nagtanong naman si Ziming Chin kung ano iyon. Salaysay niya na ang full-scale battle art ay isang napakalakas na celestial stage primary body tempering art na nagsimula noong ancient time. Napapalakas nito ang limitation ng martial artist hanggang sa sukdulan nito at ito ang pinakamataas na batayan sa Jalong Sect. Ang pag-aral nito sa araw na ito ng competition ay may kukonsidera na walang katulad. Nilalabanan lang ni Yeyen ang malakas na teknik ng kalaban. Nakangiti pang iniisip niya na kumpara sa kanyang Vajra-glazed physique technique ay mas matatag din ang full-scale battle art. Pinaulanan ng suntok ni Lin Shu ang ating bida at patuloy lang naman sa pagsangga ay Yeyen. Manghang-mangha si Merong habang nakikita ang mabilis na atake ng kalaban ni Yeyen na halos hindi niya makita ang bawat pagkilos sa bilis ng atake nito. Napatanong na lang si Ziming Chin na kung iyon ba talaga ang kapangyarihan ng physical cultivator. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ang kanilang master ay binabalaan sila na huwag makikipag-away sa mga taga-Jalong Sect matapos ng matagal na salpukan ay umatras ang dalawa para dumistansya. Sa taas ng Toray ay nagmumuni-muni ang master ng Jalong Sect at iniisip niya na si Lin Shu ay genius pagdating sa physical cultivation, at siya ang pinakatalentadong disciple ng Jalong Sect sa mahabang panahon. Pero kahit ganun ay nag-iingat ito sa pakikipaglaban ngayon at nasa di magandang sitwasyon. Tanong pa sa isip na kung mas malakas ba ang physical cultivation ni Yeyen kaysa kay Lin Shu. Sa isang banda ay hindi makapaniwala si Lin Shu dahil hindi man lang siya magawang makatama kay Yeyen kahit isang atake lang. Sa kanyang pag-iisip ay nagpadala ng mensahe ang master ng Jalong Sect kay Lin Shu na wag na itong magpilig sa laban at gawin na nito ang pinakamalakas nitong galaw. Sumangayon naman si Lin Shu sa kanyang master sabay naglabas ng malakas na enerhiya ay pangmalakasang posang. Maya-maya ay pinakawalan na niya ang malakas at nagpupumiglas na pinakamalakas na teknik. Ang Desolate Battle Art, Explosive Blood. Lumikha ito ng amahi ng dragon habang naglalabas ng napakalakas na enerhiya na bumalat sa kanya.
Sa isip-isip ng master ng Jiaolong sect na marahil ang kakayahan ni Ye Yun ay lagpas sa kanyang imahinasyon, sa pagkakataong ito ay matatapos na ang lahat. Dahil kailanman man ay walang nakaligtas kay Lin Shu kapag nasa full-blood stage ito. Habang may nag-umapa na enerhiya si Lin Shu ay pinaalalahanan niya ang ating bida na sa susunod ay gamitin na nito ang pinakamalakas nitong swordsmanship. Kung hindi ay mamamatay ito ng mabilis. Tumawa lang si Ye Yun at sinabi na may isang bagay siyang gustong makita. Inactivate na din ni Ye Yun ang kanyang physical cultivation technique na Vajra Glazed Physique Technique at ang labas ito ng pure yang energy na bumalot sa kanyang paligid para labanan ang teknik ng kalaban. Humakbang si Ye Yun habang sinasabi kay Lin Shu na kapag tinalo niya ito sa paraan kung saan ito sanay ay ang tulad nitong genius ay makakaramdam ng sobrang pagkabigo. Sumugod ng mabilis si Ye Yun habang may malaking kamay sabay lumitaw sa likod ni Lin Shu. Nagulat pa ito dahil napakabilis ng ating bida. Nakapag-react naman kaagad si Lin Shu sa atake ng ating bida kaya nagsalpukan ang kanilang malalakas na atake. Nag-alala na ang master ng Jiaolong sect dahil nakakaya ni Ye Yun makipaglaban kay Lin Shu nang hindi natatalo. Umatake si Lin Shu sa ating bida ng Meteoric Fire Fist, pero hindi nagpatinag si Ye Yun at nakangiti lamang na hinarap ang atake ng kalaban habang sinasabi dito na kung iyon na ba ang pinakamalakas nitong atake. Sinabayan ni Ye Yun ang malakas na taking iyon at nagawang makatayo ng hindi gumagalaw sa pwesto. Matapos nun ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa stage at nagkaroon ng makapal na usok. Nakatayo pa rin si Lin Shu matapos ng malakas na salpukan. Nagsigaw pa ito sa galit at sinabing papatayin niya si Ye Yun. Sagot lang ni Ye Yun na mas mabuting gawin na lang iyon ni Lin Shu kaysa sabihin pa nito. Umatake ang ating bida ng malaking kamay ng Vajra Glazed Physique Technique, sabay tinamaan si Lin Shu kaya tumilapon ito palayo. Alalang-alala ang master ng Jiaolong sect dahil sa nangyari at hindi niya inaasahan na matatalo ito kung saan ito sanay. Latag sa stage si Lin Shu at hindi na kinaya pang makabangon sa lakas ng atakeng tinamo mula sa atake ni Ye Yun. Nakangiting taning ng ating bida sa kalaban na kung gusto pa ba nitong magpatuloy ang kanilang laban. Dahil di na makatayo si Lin Shu ay umamin na ito ng pagkatalo at sumuko na sa laban. Sabi pa nito sa ating bida na isa itong marangal na kalaban. Manghang-mangha ang mga kasama ni Ye Yun dahil hindi sila makapaniwala na ang genius ng Jiaolong sect na may napakalakas na kapangyarihan at ang physical strength nito ay sapat para labanan ang tatlong realm ay natalo lamang ng ganun-ganun lang at napaka-miserable pa ang pagkatalo nito. Pang-asar ni Sovereign Qin habang nagpapaalala na huwag kalimutan ni Master Long na ipadala sa Kaiyuan sect ang martial arts technique nito. Hindi nakapagsalita ang master ng Jiaolong sect kundi nagngit-ngit na lang ito sa galit. Sa isang banda naiisip ni Master Xin Yefu habang nakatingin sa ating bida na napakalakas nito pagdating sa physical strength. Pero ang kanilang Wang Xiang sect ay ipapakita dito na sa landas ng martial arts ay ang spiritual cultivation ang pinakaangkop na paraan. Nagtuloy-tuloy pa ang laban at may isang disciple ang tumilapon matapos tamaan ng sword attack. Ang isang malakas na nanalo ay si Li Mingxian nasa 9th stage of Transcendent Realm na taga Wang Xiang sect. Namangha si Fang Yaling sa lakas na ipinakita ni Li Mingxian dahil tinalo lang nito ang kalaban sa isang slash lang ng espada nito. At isa pa isang genius ng ibang sect ang tinalo nito ng ganun lang. Paliwanag ni Li Qingzhou na base sa kanyang observation si Li Mingxian ay nababalutan ng special na aura. Ang aura nito ay nagtatagli ng lakas ng isang martial king realm. At kung hindi siya nagkakamali ang taong iyon ay na-master ang isang inherited power. Tanong ni Fang Yaling na anong ibig sabihin nitong inherited power. Paliwanag muli ni Li Qingzhou kapag ang martial artist ay gusto lumakas ang kapangyarihan, maliban sa pag-cultivate ng martial arts technique, paggamit ng mga treasures at arts. Nagsasagawa din ang mga ito ng pagpapasa ng cultivation mula sa ibang powerhouse. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na inherited power. Ito ang pinagmulan ng pagmamana. Ipinapasa ng isang powerhouse ang buong cultivation nito sa isang disciple kapag malapit na itong mamatay. Bumubuo ito ng purong enerhiya na direktang nilalamon ng tagapagmana nito. Ang pinagpaahan lang nito ang direktang makakakontrol ng kapangyarihan iyon. Ngayon ay si Li Mingxian ay nagtataglay ng inherited power na namana nito sa isang powerhouse na nasa peak ng Martial King Realm.
Kaya kahit na nasa 9th stage of Transcendent Realm pa lang ito ay nakokontrol ni 2AG kapangyarihan ng Martial King Realm. Matapos ng mga labanan ay pinahayag ng mayor ng Nanzon County na ang huling laban ay sa pagitan ng Kaiyuan Sect at Wangxiang Sect. Sabay utos na ang dalawang kalahok ay pumunta na sa gitna ng stage. Paalala ni Li Qingzhou kay Yeyun na si Li Mingxian ang pinakamalakas na kalaban na haharapin nito kaya mag-ingat ito sa championship match. Tumalon si Yeyun patungo sa arena habang sinasabi kay Li Qingzhou na wag itong mag-alala dahil ipapakita niya kay Li Mingxian na may MS malakas pa rito. Sinabi ni Li Mingxian sa ating bida na dahil tinalo nito si Lin Shu, na pinakamalakas sa physical martial artist, at ngayon ay ipakita sa kanya ni Yeyun kung gaano ito kalakas. Hindi na nag-atubili si Li Mingxian at inactivate niya ang skill niyang Nine-Headed Inferno Python at naglabas ito ng maraming lilang malalaking ahas. Sinabi ng master ng Wangxiang Sect na si Xin Yefo na ang Nine-Headed Inferno Python ay ang special technique na kinultivate ng kanyang disciple na si Mingxian. At ang majestic aura na taglay ng atake ng mga Python ay talagang napakalakas. Sumugod ang malalaking Python patungo kay Yeyun pero iniwas-iwasan lamang naman yun. Ng ating bida. Naglabas si Yeyun ng pure yang energy sa kanyang kamay sabay inatake ang Python. Matapos nun ay nawasak ang Inferno Python ni Li Mingxian. Hindi makapaniwala ang master ng Wangxiang Sect dahil ganun lang kadali mawasak ni Yeyun ang ipinagmamalaki nitong teknik. Mungkahi ni Li Mingxian sa ating bida na talagang genius si Yeyun pagdating sa physical cultivation, pero natatakot siya dahil may mga tao sa northern region ang makakaya si Yeyun labanan. Nagsigawa si Li Mingxian ng hand sign at may nabuong array sa kanyang kamay. Mungkahi ni Li Mingxian na ano naman kung may malakas na physique ang ating bida. Dagdag pa niya na nagtataka siya kung makakayanan ba ni Yeyun harapin ang kanyang secret arts at martial arts. Naglabas si Li Mingxian ng malaking bilog na array sa kanyang likuran. Hindi na nag-atubili pang i-activate ni Li Mingxian ang secret art fusion air. Nagkaroon ng malakas na bultahi ng hangin sa kanilang paligid. Nabalutan si Yeyun ng mga chain air para pigilan siyang makakilos. Napagtanto ni Yeyun na gumamit si Li Mingxian ng divine weapon para makalikha ito ng madaming chain air at magapos siya. Naramdaman ni Yeyun ang pagbabago ng daloy ng kanyang enerhiya sa kanyang katawan at tuluyan pa itong humihina. Pagmamayabang ni Li Mingxian sa ating bida habang nakatawa na, naglaan siya ng mahabang panahon para tuluyang matutunan ang kanyang secret arts fusion air. Ang skill niyang iyon ang may pinakamalakas na panggapos lalo na sa physical cultivator na gaya ni Yeyun. Kaya matatalo na iyo ngayon din. Pagyayabang pa ni Li Mingxian sa ating bida na sa ilalim ng kanyang spiritual pressure ay ang katawan ni Yeyun ay hindi na makakagalaw pa. Nag-alala naman sina Sovereign Qin, Fang Yaling at Li Qingzhou sa ating bida. Sigaw ni Li Mingxian sa ating bida na bakit ito nanahimik ngayong ang taas ng pride nito. Sabay inactivate ni Li Mingxian ang Seal of Inferno Mountain at lumikha ito ng malaking bato para ibagsak sa ating bida na hindi makakilos. Inasar pa ni Li Mingxian ang ating bida at sinabihan pa ng rest in peace. Matapos nun ay nagkaroon ng malakas na pagsabog matapos mabagsakan ang ating bida ng malaking bato. Tatakbo pa sana si Fang Yaling para iligtas si Yeyun, pero pinigilan siya ni Li Qingzhou at sinabi na kumalma lang ito. Sinabi ng master ng Wangxiang Sect na nakakahiya si Yeyun kahit na malakas ito, ang kanilang Wangxiang Sect parent ang makakakuha ng tagumpay. Matapos mawala ng makapal na usok ay bumungad sa inyong harapan ang makhong taga-recap. I mean si Yeyun na wala ng suot dahil sa malakas na pagsabog. Pagmamalaking tanong ni Yeyun kay Li Mingxian na kung iyon na ang alas noon at wala na ba itong mas malakas pa na itinatagong alas. Gulat na gulat ang master ng Wangxiang Sect na si Xin Yefo dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi din makapaniwala si Li Mingxian at natulala dahil walang silbi ang kanyang pinakamalakas na secret art. Pagyayabang ni Yeyun na meron din siyang secret art at tingnan na lang nilang dalawa kung alin sa kanilang secret art ang mas malakas. Inactivate na ni Yeyun ang kanyang secret arts na DevR. Nilalamon ni Yeyun ang enerhiya ng divine weapon ni Li Mingxian kaya nagpanik na ang pusit ang ulo dahil nawawala na ang kanyang control sa kanyang divine weapon. Nataranta na ang master ng Wangxiang Sect at napatanong kung anong klaseng kapangyarihan iyon. Dahil puwersahan nitong nilalamon ang enerhiya ng divine weapon.
Tanong pa na kung may inherited power din ba ang ating bida. Nilamon ni Yeon ang lahat at maya-maya ay nagkaroon ng bitik ang divine weapon ni Lee Mingxian. Nanlaki ang mata ni Lee Mingxian dahil nagbibitak ang kanyang divine weapon. Sa isang banda ay patuloy lang si Yeon sa paglamon sa spiritual energy ng divine weapon ni Lee Mingxian.